30 million implementation. Distribution ng ano po? Yung goods po. Bale yung Anong items. particular items? Mga sprayers, fertilizers, yes Sige, po. salamat. So nandun na po na nasa area na nga po yung goods. So kasama ko rin yung taga DA na nag-inspect. Tinatanong ni Ms. Napoles sa akin na kung kumusta na ang na-distribute na ba lahat. So sabi ko nga po kay Ms. Napoles na hindi pa po ito tapos sapagkat ang na-distribute pa lang namin doon ay almost 300. Ganun pa lang. 300 units, Yung 300 areas. Goods, yung goods po, yung sprayers, fertilizers. 300 pieces po, 300 na kahon. Package, parang package po. Sir, isang package po, gaano po karami? Kaya ako po tinatanong kasi depende po sa budget nga ninyo Yes po, madam. kung ilan po yung sa isang package po, mga ilan? Isang sprayer, 15 liter na sprayer, tapos yung 12 na organic fertilizer. Pero yung actual amount ng binigay sa inyo, 30 million, sabi mo? Hindi, sa PDAF po. Magkano nga? 15 kasi yun eh. So, mga 30 million. Yeah, 30 million. Tapos, ganon yung, ilan ba ang target ninyo? Sabi mo, 300 pa lang yung nadidistribute nyo. Yes po. Ilan ang pinapadistribute sa inyo ni Janet? Parang umabot po yun ng almost 2,000 po yata. So, ang package. 2,000 units. Opo. Sige po. So hindi naman namin po yun matatapos ng kasi syempre considering may mga tao din yung lawmakers na nandoon sa distribution, syempre may mga schedules din sila. So hindi din namin naman pwedeng bubulagin sila sa kanilang mga appointments. So meron so ang nangyari, pagbalik tinanong ni Ms. Napoles kung na-distribute niya. Sabi ko nga ho sa kanya, Madam, hindi pa po tapos. So sabi niya, natatawagan mo ba yung contact person mo doon? Sabi ko, opo madam, nagte-text po kami. So ang nangyari po, tinawagan ko po yung tao na yun. Tinawagan ko po yung tao, hindi po siya sumasagot. Tapos, dahil yung isang ka-office mate ko po, nag-transact nag-ano din siya, nagkaroon ng implementation din po yun sa livelihood training sa NLDC. So, siya rin kasi yung tao na inassign ng lawmaker. So, yung contact. So, kinompare ni Ms. Napoles po yung number ko at saka number ng office mate ko. So, tapos, ang nangyari, si Ms. Napoles kasi mahilig magbasa ng mga cellphones ng mga empleyado eh. Pag naiwanan, pag nakita niya yun, kukunin niya yun, babasahin niya. So, nung hawak tinin niya, kinompare niya, so, pinagbabasa niya yung mga text messages ko po. Tapos, so syempre, madam, dahil isa ako niya pinagkakatiwalaan na pinagpa-follow up. So syempre, sino naman ang mga kausap namin? Kausap namin yung mga chief of staff, may mga lawmakers din in terms sa mga documents. Nagduda na si Ms. Napoles. Akala niya na nagtatransact. So from there, minura niya na ako pinagalitan niya na po ako doon. Doon po yung nag-umpisa. Lilinawin ko po. So parang iniisip niya, nag-aahente rin na kayo. Siguro po, ganun ang para nagsasarili na kayo. Yes po. Ngayon, sinabi po ninyo, may mga kausap kayo dahil natural lang, mga chief of staff, Yes po. at saka mga lawmakers. Yes po. So, sa upper or lower, sa Senado ba o sa Kongreso, mga lawmakers na kausap ninyo? Yeah, yung mga follow-up po ng documents, lower and upper. So, kayo mismo, may nakausap kayo dito sa Senado? Mga chief of staff po. Na lawmakers, hindi? Wala Hindi po, naman? wala po. Okay. Wala po. So, doon nag-umpisa yun? Yeah, Okay. doon na. So, nagalit na siya. Para, yung term na pinagmumura niya na ako, no witness nung kasama ko. So, pero prior to that, kasi nagtatalo na nga ho kami ni Ms. Napoles tungkol yung mga report na lumalabas. At madalas, kung nakikinig man din pati yung mga legal, alam nila na yun pinapa-resign ako ni Ms. Napoles. Actually, hinamon ko nga sige, alis ako. Pero inisip ko, alis ako. Tapos may problema yung foundation ko. So, saan ako magsusumbong o kasi syempre considering nga po madam, very influential si madam. Siguro I do not know kung siguro ang sinasabi ko nga sa kinumpisal kong pare si Monsignor Josefina kung saan ako dinitain, lahat ng ito ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari. So, sabi ko, sige, nung dinitain na po ako, sinabi ko po yung legal na pumunta. May legal kasi kami sa opisina pumunta siya. So
So sabi nga siya, kung inisip ni Madam na nagtatransact ka, sana pabayaan ka na lang. Pero hindi yan tama ginagawa nila sa'yo. Sinabi niya dun sa kapatid si Reynald na wag mo siya i-detain, wag mo siya ikulong. Kasi si Ben-Hur, sabi niya, maraming nalalaman tungkol sa transaksyon mo, transaksyon ng ate mo. Tapos sinabi niya din doon, sabi ng legal, kakausapin niya si Madam because I have alam ko daw po lahat ng mga transaksyon kasi yung sa 200 million na carbs yung sa Darden, may lumalabas na din doon na may mga sulat na din doon ng okay. So ganun na po. Sir, meron ka bang mga natagong text messages nga dito sa mga sinasabi mong mga chief of staff? Kasi po, Madam, O binura na ni Ms. nung dinitain po ako, lahat kinuha po sa akin, lahat ng mga documents. Sige po. Yung mga cellphones, tapos yung laptop, ganun po. Kung pwede lang kita matanong para maintindihan ko, kasi nung umpisa ng ating pag-uusap, pinag-usapan natin na natural lang na ang pamilya ay tumutulong sa kapwa nilang kapamilya, di ba, para maiangat ang buhay. At parang meron kang komento na, hindi ganyan, hindi siya ganyan. So, ngayon, gusto ko lang maintindihan, paano rin ang pagtrato sa inyo. Kung okay lang sagutin mo, no, magkano ba ang sinisweldo mo sa kanya noon sa bigat ng trabahong ginagawa nyo at sa laki ng responsibilidad din na nakapatong sa inyo? Nung una, Madam, 8,000 ang sinahod niya sa... Nag-umpisa ako sa 8,000. 2002? Yeah, 2002. Sa pagtatapos? Pero ang pangako niya kasi tapatin niya yung sahod ng ino-offer ng Chinese General at saka yung pharmaceutical, yung kumpanya na drug testing. Tapos itong huling sahod ko po is 45,000. Tapos lahat po kami mga officers sa opisina, 45,000 po ang sahod namin. Sige, tapos ito pong, sabi mo nga na ang mastermind at hindi ka sang-ayon na maging state witness si Janet Napoles. Pero dahil kasama ka nga niya palagi sa sasakyan, no, sigurado meron nagtuturo sa kanya sa tingin mo kung paano ang pagpapalakad ng mga dokumento sa gobyerno. Meron ba siyang tinitingalang padrino na nagbibigay sa kanya ng advice? Or meron, kasi pagdating sa mga lawmakers, oo, kilala na natin yung mga ibang senador, no? Pero halimbawa sa mga agency ng gobyerno, katulad dun sa Malampaya, o kaya dun sa fertilizer fund scam, meron ka bang natatandaan ng mga taong palagi niyang nababanggit ang pangalan, maaaring nagretiro na o nandyan pa rin? Pwedeng hindi mo sabihin ngayon, ha? Pero gusto ko lang malaman kung alam ninyo. Parang padrino niya, kung may kausap siya, sige, isusumbong ko kayo kay ganyan-ganyan. Kasi siya yung nagpoprotekta. Wala naman po ako narinig, Madam, sa kanya. Basta ang narinig ko lang sa kanya, yung mga lawmakers na binabanggit niya, ganun. Pero hindi po sa agency, hindi naman po. Sa mga agencies, meron iilan. May mga din pangalan, po. opo. Ito din po. Kasi noong 2004 nandun ka na, alam naman natin na naging controversial talaga yung fertilizer fund scam. Ginamit po ito, sabi nila, di umano, para mamili ng pabor para sa eleksyon ng 2004. Ngayon, sabi po ninyo, may mga deliveries po ng fertilizer. Bagamat merong delivery ng fertilizer, meron din pong akusasyon na yung fertilizer na binigay nila sa mga regular na magsasaka ay hindi pananim para sa pagkain kung hindi para sa mga ornamental plants. Natatandaan mo ba kung anong klaseng fertilizer unang-una? At pangalawa, kung kilala mo ang mga suppliers na pinanggalingan niyang mga pataba na yan? Nung 2004, ang alam ko, Madam, no, ang bote na ang sinusupply ni Miss Napoles is Prime Easy Foliar Fertilizer. Yun yung pangalan ng fertilizer na yun.
Tapos 300 ml, and that's ang benta niya is 800 pesos. Tapos pangalawa, yung sa fertilizer na iyon, nakalagay po yun sa ilalim na distributed by Joe Chris Trading. So sa kanya yun. Binili niya itong fertilizer na to sa ELR Trading. So tapos itong fertilizer na itong Joe Chris Trading, siya po yung nagsusupply sa tatlong foundation ni Miss Napoles, yung PSDFI, katulad na nabanggit ko kanina, PSDFI, POPDF, and Masaganang Ani. And then, meron din po itong si TNU Trading, ang kanyang fertilizer din is yung Prime Easy din. So matagal na. And bukas pa ba itong mga suppliers na to? Alam mo ba kung operational pa rin? Hindi ko na po alam, madam. Ito na lang panghuling tanong. Kasi may nabanggit kayong mga forgery ng signatures. Pero with the authorization, di umano, nung mambabatas. Pero sinabi mo, pagdating sa dulo, tumatawag naman para i-verifika kung yung mambabatas ba talaga na yon ang pumirma. Hindi ba? Yun ang sinabi. Sino po ang nagbe-verifika? Yung tao sa ahensya na magpaparelease? Yan ang hindi ko na po alam, madam, kasi ang basta si Miss Napoles, may instruction, nag-usap sila ng lawmakers. Pero from the endorsement, from the original endorsement, from yung sa chief of staff, kung sino man doon, sa kanilang pirma talaga yun. Tapos meron din iilan participation nila doon sa mga liquidations, kasi po pinapadala din namin po sa kanila yung liquidation. Pinipirmahan din naman po nila yun. Sige, yun lang po. Maraming salamat. Yes po, madam.